Magandang araw at sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. Kaya ito nga pala yung part 2 ng ating first video kung saan ang sabi ko pagaganahin natin yung ating stock corn. Ito yon, ating stock corn. At ang gagamitin natin na trigger dyan para dito sa stock corn, at ito yung loud horn natin, yung aftermarket horn natin, ay itong AB wireless remote control switch. Siya yung magiging trigger natin para dun sa stock horn at loud horn. Kaya bago tayo mag-umpisa, huhugutin muna natin to, yung kanyang stock horn, yung harness ng kanyang stock horn. Yan. Ito yung ikinabit natin dito sa relay, sa number 85 and 86 ng ating relay. Okay, hugutin ko muna. Medyo matigas siya. Yan, nahugot natin. Ito yung stock na harness natin. Stock na harness natin sa horn. Hinugot natin dito sa relay, sa number 85 and 86 ng ating relay. Okay, bago natin install yung wiring ng ating dual contact horn using AB wireless remote control switch, aalamin muna natin yung trigger ng ating motor. Pag sinabi nating trigger, yun yung ating horn button. Ito yung trigger niya. Aalamin natin kung ano ba yung inilalabas na supply sa kanya, kung negative or positive supply siya. Kaya aalamin natin, gagamit tayo dyan ng test light. Okay, kunin ko muna yung aking test light para malaman natin kung ano yung trigger ng ating motor. Okay, itong wiring natin guys, hindi tayo gagalaw sa stock na harness ng ating motor. Hanggat maaari, wala tayong gagalawin dun sa ating stock na wiring ng ating motor. Kasi itong motor na to, 3 months old pa lang, magti 3 months old. Iniiwasan natin na mawala yung kanyang warranty. Kasi pag ginalaw mo yung wiring niya doon sa stock na harness niya, maaring mawala yung warranty sa engine at wiring niya. Okay, kaya hanggat maaari itong wiring natin ay hindi tayo gagalaw doon sa stock na mga wire niya tulad ng mga ito. Wala tayong gagalawin dyan guys. Okay, umpisa na natin. Alamin muna natin yung trigger ng ating horn. Yan. Okay. Okay guys, meron na tayong test light. Kaya unang gagawin natin guys, yung isang terminal ng test light natin. Yan. Kinabit ko dun sa yan, ground. Naka-ground yung isang test light. Tapos yung isang test light natin ng ito, yung isang test light natin, tutusukin natin yan dito isa-isa. Pero bago natin tusukin yan, kailangan nating i-on yung ating susi. Okay? Para malaman natin kung positive or negative trigger tong ating motor. Okay, i-on ko muna yung susi. Okay, yan guys. Naka-on na yung susi natin. Next natin gagawin, itutusok natin dito sa terminal ng ating stock na horn. Yan, isa-isa natin tutusukin yan. Guys, pagka umilaw yung ating test light, isa man dito sa ating stock na harness, ibig sabihin yan guys, negative trigger tayo. Okay? Unahin natin tong isa. Tusok ko muna. Yan guys, kita nyo? Umilaw siya.
ibig sabihin meron siyang standby na positive. Okay, yung ating button, yung ating busina guys pala, para siya matumunog, kailangan niya ng negative at positive na supply. Ito guys, meron na siyang standby na positive. Kaya sinabi kong positive kasi isang test pa natin, yung isang ating wire sa ating test light, nakakabit siya sa ating ground. Any parts ng itong itong kanyang chassis ay ground yan. Okay, yan, umilaw siya guys dito sa isa. Sabihin meron siyang standby na positive. Okay, ang kailangan niya na lang ay negative. Okay, tusugin natin to. Ibig sabihin nito guys, ang sabi ko kanina, pag may umilaw siya dun sa stock na harness niya, ibig sabihin negative trigger siya. Okay, ibig sabihin itong isang wire na to, itong naiwan na wire na to ay negative para tumunog yung ating busina. Okay, ito yon. Okay, tignan natin yung expose natin yung wire nya. Yan, kulay pink siya, negative siya. Ito negative to kasi meron na siyang standby na positive. Sabi ko nga, para tumunog yung ating busina, kailangan niya ng negative at positive supply galing sa accessory wire natin or galing man sa 12 volts battery natin. Okay, okay, ibig sabihin ito yung ating trigger at ang trigger natin ay negative. Okay, ulitin ko guys kasi tines natin to. Yan, yan, umilaw siya guys. Nakakabit yung isang wire dun sa ground natin. Okay, any metal parts na itong ating motor, ground yan. Yan, umilaw siya. Ibig sabihin meron siyang standby na positive. Ibig sabihin ito yung ating negative. Yan, itong pink wire, negative trigger tayo guys. Ito. Okay guys, dito naman tayo sa circuit board ng ating AB wireless remote control switch. Pag-aralan muna natin. Yan. Yan, kung makikita nyo, meron diyang B-, yun yung ating negative. Kakabit natin yan sa ating negative o ground siya. Next natin yung ating B+. Ito yung ating positive or yung ikakabit natin sa accessory wire. Itong normally open NO, normally open ang ibig sabihin yan. At meron din tayong common at normally close. Okay guys, ang ginawa ko, kinabitan ko siya ng tagi-isang wire. Yung positive niya guys, nilagyan ko ng fuse. 10 ampere yung fuse na inilagay ko sa kanya. Okay, balik tayo dito sa common. Okay guys, yung common natin, kung ano yung sinupply nyo dyan, kung negative man or positive ang inyong sinupply dyan, yun yung supply na ilalabas niya dito sa normally closed at normally open. Okay guys, nga pala, pagka kahit hindi mo pa pinipindot yung remote mo, laging magkasama tong normally closed at common. Yan. Pero pagka pinindot mo na yung kanyang remote, ang magsasama naman ay normally open. Ganun lang ang function niya guys. Para siyang hollow switch. Kung alam nyo yung function ng hollow switch, same siya dito. Pero ito meron pa siyang setting. Hindi ko na guys ipapakita. Meron pa siyang setting. Ito na i-setting ko na to. Ang function niya guys ay parang hollow switch. Okay, kung familiar kayo sa hollow switch,
Ang kaibahan niya lang guys, wireless lang siya. Ulitin ko guys, B minus, negative, B plus, positive. Nilagyan ko ng fuse. Nilagyan ko rin yung normally open ng wire. Common, nilagyan ko rin. At normally close. Okay, ang function niya guys, same siya sa hollow switch. Okay. Okay, next natin guys, yung ating relay. Yung tinanggal natin na stock horn. Ito yon. Ito. Kinabitan ko siya ng wire. Hininang ko. Ito, nakahinang siya. Yung number 8586 natin sa relay, hininangan ko siya. Nilagyan ko siya ng wire. Yan, tag-isa sila dyan. Okay, next natin. Yan, nilagyan ko. Okay. Okay guys, gumawa ako ng dalawang wire. Ito. Yung isa, ito guys, kinabitan ko ng male terminal ng busina. Ito. Dito ko pala siya kinuha. Yan, pinutol ko siya dito kasi itong busina na to, sira na. Dito ko siya kinuha guys. Okay. Yan, ito yon. Pinutol ko yung dalawa. Yung isa, wala akong nilagay pa. Tapos yung isang wire naman, meron siyang male terminal ng busina at saka female. Ito yun, female. Okay guys, yung ito, ikakabit natin to doon sa brown wire ng stock ng busina. Ito yon. Ay hindi, pink yan. Ito, light brown. Yan, sana guys makita nyo. Yan, light. Doon yung ikakabit to sa light brown, yung mayroon siyang female at male. Okay, tusok ko muna. Okay, yan, naikabit ko na siya guys. Yan, doon sa, hindi nyo makita guys, light brown guys. Yung isang wire naman, din naman kayo malilito guys, kung Yamaha ang yung motor, light brown yung isa. Yung isa naman ay pink wire. Dito ko siya kinabit sa light brown ng stock na harness. Yan, tinusok ko lang dyan yung male terminal. Yan, tapos meron siyang female terminal na ikakabit naman natin to guys dito. Yan, sa isa lang tayo guys para hindi kayo gano'ng malito. Itutusok natin dito sa isa. Yan. Pero ito guys, lalagyan ko pa siya ng sinkable tube. Ito. Yan. Lalagyan ko pa to ng sinkable tube. Next natin guys, yung isa nating terminal na nilagyan ko ng male terminal ng male terminal. Hininangan ko yan guys. Yan. Ito. Yan. Dito naman to sa isa. Yan. Dito sa, ayan, pink wire. Yan, itong dulo na to wire na ito, ikakabit natin to sa common ng ating circuit board doon sa ating dito kakabit natin dito sa yan, common natin ikakabit. Okay, tusok ko muna. Yan guys, nakakabit na siya dun sa pink wire. Yan, pink wire yan, dun sa stock na harness ng ating busina. Yan. Itong dulo ng wire guys, itatap natin dito sa yan, common. Yan, kabit ko muna sa common. Yan guys, nakakabit na siya. Ito sa common. Ito yun guys. Yan, baliktad. Ito common, kinabit natin dito sa pink wire. Yan, next natin okay, next natin guys, itong normally close.
Yan, kinabitan ko siya ng neto. Ito. Normally close yan guys dito sa ating AB wireless remote. Yan. Ito. Normally close. Nilagyan ko siya ng female terminal para sa horn. Okay? Dito naman natin siya ikakabit sa isang terminal ng ating busina. Ito. Yan. Normally close. Kabit natin dito. Yan. Yan. Ayusin ko pa yan guys. Lagyan ko pa ng sinkable tube. Kailangan walang naka-expose dyan na linya. Okay. Next natin. Okay. Dito tayo sa normally open. Yan. Okay, dito tayo sa normally open. Itong wire ng normally open. Okay. Kakabit naman natin dito sa isang relay. Doon sa terminal ng isang ating number 86. Yan. Number 86 ng ating relay. Yan. Pwede naman yan guys, magkabaliktad. Pwede niyo naman ditong ikabit din sa number 85. Same lang siya. Okay, normally open, kakabit natin doon sa relay. Kahit sa anong terminal doon, sa either sa 85 or 86, parehas lang. Okay, kabit ko muna. Okay, next natin guys, itong B-. Okay. Ilalagay natin to sa negative ng ating motor. Yan, pwede rin dito sa metal parts ng chassis niya. Ground din siya. Ito mga ito, any metal parts ng motor nyo pwede siya. Pero sa akin guys, dun sa harness ako magkakabit yung kinabit ko na busina. Okay, meron akong ground na ipinagapang dun sa battery. Dito ko siya ikakabit. Yan, ito ground to, na test light ko na siya. Ito ground it. Ito yung wire na pinatakbo ko doon papunta sa battery. Yan, yung isa diyan positive, yung isa. Yung isa positive 'yon. Okay, ikakabit natin yung B- natin. Ito, B-. B- doon sa ground. Yan, ito ground to guys. Doon to sa kinabit nating busina, sa busina. Do sa loud horn natin. Ito yung negative niya. Okay, ikabit ko muna. Okay guys, ito B-, kinabit ko sa negative ng aking loud horn. Ito yung pinatakbo ko dun sa battery terminal, negative to. Dito ko siya tinap. B- sa negative. Okay, next natin yung ating B+. Ayan, positive siya guys. Ikakabit natin siya sa accessory wire. Yan. Okay. Yung accessory wire natin guys, yan. Ikakabit natin dito sa yan, light brown. Ito, dito tayo magtatap. Yan guys, wala tayong ginalaw na wire doon sa ating stock na harness. Yan, dito lang din natin ilalagay. Ito yung stock na harness natin. Ito. Okay, wala tayong ginalaw. Dito natin yung ating ito B+, kakabit natin sa accessory wire natin. Okay, yung accessory wire natin, ito, dito tayo magkakabit sa light brown. Ito yon. Pero huwag tayo dito magkakabit kasi stock na harness to ng ating busina. Dito tayo sa kinabit nating wire. Ito yon. Hanapin nyo guys yung light brown. Ito, light brown. Yan. Yan. Accessory wire siya guys. Meron siya diyang standby na positive pag inon yung ating susian. Okay,
pagsasamahin natin yung isang naiwan dun sa ating relay. Ito. Yung naiwan na isa. Ito yun. Okay, pagsasamahin natin yung ating B plus at isang number 85 doon sa ating relay. Okay, ito guys 86 to, dito ko nilagay kanina. Okay, negative na yon. Kailangan niya na lang ng number 86 para magkaroon siya ng kailangan niya ng positive doon sa 86 naman. Yan, ito yun. Okay, kakabit natin dito. Yan, dito natin ikakabit sa light brown. Wag nyo dito guys wag dito, stock na harness to ng ating ito ng ating busina. Dito tayo sa ginawa nating wire dito natin ikakabit yan. Okay, ikabit ko muna. Okay guys, naikabit na natin yung ating B plus. Ito, B plus. Pinagsama natin yung isang relay natin, yung number 85. Ito na, nakakabit na siya dito. Ito yun guys, isa relay galing sa relay. Yan, isa. Yan, nakakabit siya dito sa light brown. Yan, hindi natin ginalaw yung stock na harness natin dyan. Dito tayo nag-tap ng wire. Yan. Okay, wala tayong ginalaw na wire dun sa ating stock na harness. Yan, mamaya guys, aayusin ko pa to. Mamaya papakita ko kung paano ko inayos. Yan, medyo magulo pa. Magulo pa siya. Yan, mamaya pagkatapos kong ayusin guys, ipapakita ko sa inyo. Kaya, i-testing muna natin kung gumagana ba yung ating ginawa. Yan. Yan. Okay. Guys, open muna natin yung susi. Yan. Kunin natin yung remote. Yan. Guys, ito yung remote. Okay guys, try muna natin kung gumagana yung ating stock na busina. Okay, stock na busina muna tayo. Yan guys, gumagana na yung ating stock na busina. Next natin, yung loud horn naman natin. Gamit itong ating remote. Okay, pindutin natin na letter A. Yan. Try natin kung gumagana. Ayan, yung ating loud horn. Okay, nag-shift na siya dun sa loud horn. Click natin yung letter B. Ibalik natin dun sa stock horn. Click natin ng letter B. Yan. Pindutin natin yung horn. Yan, bumalik ulit siya dun sa stock horn natin. Yan, functional na yung ating ginawa guys. Ang gagawin ko na lang, aayusin ko na lang tong wiring. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Yan, magulo pa yung wiring. Kaya ayusin ko muna to. Boss, magkano pagawa, boss? Okay guys, okay na. Yan, iayos na natin yung ating wiring. Ito. Okay. Pwede na natin ibalik yung harap na parts nito. Pero bago natin ibalik yung harap na parts, kaya testingin muna natin uli. Baka hindi na siya gumagana. Subukan natin uling patunugin. Okay. Okay, on natin yung ating susian. Yan. Ito yung kanyang remote. Guys, pasensya na, ginabi na tayo. Remote. Okay, patunugin natin yung stock horn natin. Yan. Pipindutin natin yung A. Yan. Mag-switch tayo sa loud horn. Yan. Okay, gumagana rin. Pindutin natin yung B. Balik tayo sa stock horn. Ito, B.
Yan. Stock horn ulit tayo. Yan. Okay guys, sana nakuha nyo yung wiring tutorial natin dito sa NMAX 2020. Dual contact horn using AB wireless remote control switch. Maraming salamat sa panonood guys at see you next tutorial. God bless po.